Totoo kaya itong ibinulgar ni Trillanes at meron siyang mga dokumentong nakuha sa bangko at ang kabuuan, ang total ng lahat ng mga bank accounts na pinagsama, bank accounts ni Digong at ni Sara, ay umabot sa 2.4 billion pesos. At saan ba galing ang mga perang ito? Ba? Ang perang ito ay hindi galing sa gobyerno, kundi galing sa tinatawag na Chinese Mafia. Dami niyang Ang mga nagsabi nito pugo, ay si diba? Trillanes at hindi Kaya ako. pinapasok niya yung mga Chinese Okay, eh. so Oh, di ba? merong ebidensya dito ng mga papilis sa bidyong ito na atin matunghayan. So atin panoorin ang video courtesy sa atin ng House of the Congress. Do you swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this congressional inquiry? So God may help you. The oath has been administered, sir. Okay, thank you, Comsec. Please proceed, Congressman Bong Teves. According po kay former Senator Trillanes, sinabi po niya na piki ang war on drugs nung panahong administrasyon ni former President Duterte. May I ask to former Senator, bakit po niyo sinabi na piki ang war on drugs? Ang statement po na yon na peke po ang war on drugs ni Duterte noong nakarang administrasyon. Ito po ay bunga nung nakalap namin na impormasyon at ebidensya nung kami ay nag-iimbestiga nila Senator Laila de Lima at dun sa aming sariling pagkalap na impormasyon at base na rin dito po sa testimonya, Mr. Chairman, ni Arturo Las Cañas sa ICC na naisumite niya at nagkaroon na rin ng kopya dito po sa Quadcom at doon po doon sa kanyang video. Sinabi niya po na ginagamit lang ang war on drugs ni Duterte para takutin ang sambayan ng Pilipino at takutin ang iba't ibang sektor ng lipunan. Meron po akong PowerPoint presentation para po makita po nila kung ano yung sinasabi ko na money trail, paper trail dito po sa drug proceeds ni Mr. Duterte and his family. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion. No? Laki niya na. 2.4 billion. Actual total, malalaman po natin yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Alright, so ito mga kababayan nga, sabi ni Trillanes, ang malaking pagkakamali ni Digong. Talagang malaking pagkakamali. Kasi kung wala man lang ma-impeach sa kanilang dalawa, ni Sara, ay hindi talaga matingnan ito. Ngayon, sa parating na impeachment, ay exempted pala ang bank secrecy law. Exempted yan kapag merong i-impeach na government official, katulad ni Sara, ay pwede palang buksan yan. Kaya naku, grabe, no? At talagang I can't wait for July. Kasi July pa daw yan mag-umpisa ang impeachment. Kasi dito pa lamang kapag mabuksan itong mga bank accounts na ito na ang dami-dami sa pangalan ni BP Sara, kapag nabuksan yan, tapos na ang laban, di ba? Ano ba bang itatagal pa ng impeachment? Kung nakikita na marami, di ba? Tapos na. Isang linggo lang tapos na yung impeachment na yan. Kaya napakalaking pagkakamali nga. Nasasabi nga, magaling mang ang matching ay naisahan din. Ang unggoy, yung matching, ay napakatalino niyan. Napakatalino man at magaling ang matching ay naiisahan din. Kaya yan, kahit na anong talino ni Digong, napakamaro ng tao na yan, itong pagkamali niya, bakit ipinangalan niya sa bank account ni BP Sara? Hindi kasi nila na-predict na baka ma-impeach si Sara. Hindi pumasok sa isipan nila yan. Akala nila iswabi lang ang sail away, di ba, yung paglalayag. Akala nila ay walang obstacles, di ba? Ngayon, mayroong impeachment. Kapag nabuksan yan, nakita sa bangko, wala na. Let's go home. Kung basketball pa yan, let's go home. Tapos ang laban. Tapos ang laban. Oras, balik tayo kay Trillanes. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No? Dito po, meron po, ito pong mga transactions na ito, meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito Aba, mga ito Hanilet ay mga managers checks
under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Aba. Ito po, ano ito, siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ano na, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord doon sa pamilya nila Duterte tuwing October at April. Ayan, so October, April, Grabe, no? tatlong drug lord ito. Michael Yang, yung isa Uy, at meron pang isa na binanggit ni Trillanes. Ngayon dito sa dokumento, makita natin pangalan ni Hanilet Abansenia ba 'yon? Ay hindi pala, si Lito S. Abansenia. Abansenia. Baka ito si Hanilet. Hindi natin alam bakit may Abansenia dito. Ngayon, ibig sabihin kung si Sileto ay si Hanilet, so ibig sabihin ay kay Duterte talaga galing ang pera na yan. Para kay Duterte yan. Kaya lang, para hindi ma-amlak, di ba? Hindi ma-amlak sa bangko ay ini-scattered niya sa iba't ibang pangalan. Meron pa nga dyan, pangalan ni Pulong, di ba? Ayan, no, Sebastian Duterte, meron ding Paulo Duterte, Sara Zimmerman, at si Leto S. Abansena. Wala namang ibang Abansenia sa buhay ni Digong. Hindi, yan si Hanilet Abansenia, meron din palang 42 million si Hanilet. Grabe, dami-daming perang mga tao to. Hindi ito yung confidential fund na matagal na nilang ginagamit, nilulustay ang confidential fund. Diba ito yung galing sa triad, yung tatlong drug lord na big time sa China. Kaya walang pera ng gobyerno diyan, pero yan ay galing nga sa illegal, kaya bawal pa rin. Okay, so grabe galing ni Trillanes talaga no? Kung wala si Trillanes ay hindi aabot sa ICC si Digong. Kaya pasalamat tayo kay Trillanes. Akala ko noon ay bark dog lang talaga yan, yung asong kumakahulang. Yun kasi ang sabi ni Digong, pag upo ni Digong, sabi niya itong si Trillanes, luko-luko, baliw, Kaya gago. nga. Ginawang Yun pala bali ito dati eh. ang mga sinasabi. Kahul ng kahul, sabi. Grabe. Kaya ito ang katapusan ng Yung lahat. pala may mga ebidensya. Lahat ng imperyo, lahat daw ng empire ay bumabagsak eh. According sa history, wala talagang empire na nagtagal. Eh, wala Bumabagsak talaga. ng Diyos. Kasi parang mga ano Sama na eh. yung mga emperor, parang nag-astang Diyos na rin. Kaya pinabagsak ng Diyos. Okay, tapusin natin ang video. Courtesy ng House of the Congress. No? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos process of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash. No? Tapos, itong mga anak, sila Baste, Duterte, ayan po, at 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, magka-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. Kasi kunti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, Okay, so balikan muna natin itong sinabi ni Trillanes na smoking gun. Magka-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun. Ayan, smoking gun. Talagang umuusok na yan, na ebidensya. Ngayon, napakaraming pagkakamali ni Digong. Tumanggap siya ng manager's check. Yung manager's check ay paper trail ang tawag diyan ni Trillanes. Ibig sabihin, pwede mong matuntun dahil mayroong papel.
Pero ang sumunod daw ng mga transaksyon ay bank to bank na eh. Wala ng paper trails. Wala ng paper trail na makita katulad ng manager's check, wala ng chike. Diretso na, bank to bank transaction. Pero ganun pa rin, merong record pa rin ang bank to bank transaction time, date, at the month, di ba? Mga kababayan, at amount of course. Kaya ito ay smoking gun nga. Ngayong impeachment, mabubuksan yan dahil impeachment case ay hindi cover ng tinatawag na bank secrecy law ang impeachment. Kaya pwedeng buksan ang account ng isang taong ma-impeach. Ang galing, no? Ang galing ni Trillanes. Ito yung nakakatawang pagtagpo muli ni Digong at ni Trillanes sa House of the Congress. 2 buwan na yata yung nakalipas. Magaling talaga si Digong mag-acting. Yung akala mo na itong inosente siya, sabihin niya na I will hang myself. Hindi yan totoo dahil yung unang pag-upo niya, sabi niya mag-jet ski ako papuntang WPS. O bakit wala, di ba? Ganyan lang talaga siya. Sabi nga ni Trillanes, magaling yan si Digong mag-drama. Admit konti, tapos hindi na naman mag-admit. Parang pinaglaruan lang ang isip natin. Parang Chinese principle of mind manipulation, di ba? Siguro tinuruan to ni Xi Jinping, kaya ganyan yung style niya. Kaya tuloy parang sabihin natin nag-joke na naman si Digong. Pero hindi yan joke. Yung sabi niya na magbigti siya, yan ay manipulation of mind. Para yung nakarinig niyan ay sasabihin na grabe talaga mag-joke si tatay. Pero hindi yan joke. Yan na yung pag-umpisa ng pag-manipulate para hindi ka na maniniwala sa mga sinasabi ni Trillanes at sa mga ebidensyang ito. Okay, so atin muna tingnan ang sirkos sa Kongreso nangyari noon. Ito ang video. Mr. Chairman. Maski kunti lang, you can find out, may nilagay siya ng record. Now, I'm willing to execute an affidavit or kayo na lang to summon the banks pursuant to my waiver. Kung may totoo lang maski isa, I will hang myself in front of you. Maghang ka na ngayon. Tapos, Pag napatunayan pagkatapos yan. niyang magsalita nito, ni Digong, nagsabi yung chairman sa hearing na yan na pwedeng pirmahan mo na ngayon yung affidavit of summon instead na tomorrow. Hindi niya pinirmahan eh. Talagang magaling talaga si Digong mag-manipulate ng sitwasyon, ng utak, ng isip. Dapat pinapirma kaagad siya ng sinasabi niya eh, napipirma siya ng waiver na mabuksan yung mga account. Kasi kung hindi yan madaliin, ay ganyan talaga si Digong para malimutan, next day na naman. Wala na. At hindi na siya pipirma next day. Kasi sabi niya ngayon eh. Kaya ganyan talaga si Digong, meron siyang mind manipulation technique na kuhang-kuha niya sa principle ng Chinese military o Chinese government ay kaya dumadami ang fake news dahil sa ganyang mind manipulation technique ng mga inchik. Talagang gagawa muna sila ng fake news, halimbawa Palawan, mag-publish muna sila ng fake news na sa kanila yan long time ago para at least 10% of Filipinos maniwala. Hanggang ulit-ulitin yan, hanggang magiging 50% naniniwala at ulit-ulitin na naman hanggang 100% nang maniniwala na hindi atin ang Palawan. Ganyan yung mind manipulation technique. Kuha yan under sa principle of wolf warrior strategy or wolf warrior na tinatawag na diplomacy. Okay, so starting scene muna tayo. Itong nagalit si Digong dito, kunwari. You can summon, I will sign a waiver, all banks. Pati yung World Bank ng Amerika. Bah. Kung may isang totoo lang nakiting, I will resign and I will ask my daughter to resign and everybody in the family. Ayan yung word na resign. Resign. Hindi yan magagawa. Magipagpatayan nga sila para makabalik sila sa pagiging presidente, di ba? Tapos mag-resign na instead na nandiyan na si Sara sa vice presidente.
hindi gagawin yan ni Sara kasi hindi nila ugali na mag-resign. Sila ay magipagpatayan, magipag-away talaga para makuha ang pinakataas na pwesto sa gobyerno. Itong mga sinasabi niya na mag-resign, wala yan. Yan ay mind manipulation technique pa rin. Galing sa mga inchik. Kaya huwag tayong maniwala sa mga sinasabi ng taong ito. Maniwala lang tayo kapag na na ito sa maximum prison na kulong na. Okay, so ito, tapusin natin ang video. That is my guarantee. And I will hang myself. Okay, that if we draft the waiver now, that it be signed today instead of tomorrow. Will you be fine with that, Mr. President? Anong kapalit, sir? Hindi. Sampalin ko siya sa publiko. Ayun, di ba, pinapirma na siya. Ngayon nagalit na naman siya. Sabi niya, sampalin muna niya si Trillanes bago siya pipirma. Hindi naman pumayag si Trillanes na sampalin Kaya hindi siya pumirma. Magaling talaga si Digong magpaikot-ikot ng magmanipulate ng utak ng mga tao. Katulad dito, imbis makapirma na siya, sabi niya, sampalin niya si Trillanes. Hindi talaga yan, hindi talaga makapirma kasi ayaw din ni Trillanes na masampal siya, di ba?